So, eto mga sangkay, si Senator Lacson ngayon ay mukhang dudut-dutin na. Itong si dating Speaker Martin Romualdez. Ano kaya ang kanyang pasabog? Hello, what's up guys? This is me. Ako muli nagbabalik dito sa ating YouTube channel para na naman po sa panibagong pag-uusapan po natin ngayon. Napupulutan po ng kaalaman at aral. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na nga po sa 1.58 million subscribers. So, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na. Shoutout pala sa lahat ng mga nanonood ng mga solid sangkay ngayon. Saan ka man dako, nasa palengke ka man, nasa sasakyan ka man, nagmamaneho ka man, nasa bahay ka man, nasa trabaho ka man, o kahit saang lupalop ka pa, magandang oras po sa inyong lahat. Ngayon, eto mga sangkay. Si Lacson mukhang binakbakan na po si Romualdez. Tama ba yung pagkakabanggit ko po? Si Lacson, binakbakan si Romualdez. So, itong si Romualdez ay hinimok umano ni Lacson na kusang umarap sa Senate Blue Ribbon hearing. Kasi mukhang magbabalik na po itong si Senator Lacson, no? Ngayon kasi, mga sangkay, marami po itong gagawing pasabog sa pagbabalik ni Senator Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, sa hearing na ito, mukhang si Romualdez ay dudut-dutin. Ang mensahe ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Leyte Representative Martin Romualdez at dating Congressman Saldico kung walang tinatago, humarap sa pagdinig ng voluntaryo at sa kanyang inaasahang comeback sa Blue Ribbon Committee. Di lang flood control scandal ang kanyang sisilipin. Nako! Narito ang agenda report ni Hannah T. Inuudyok na si former House Speaker Martin Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel. Kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung ako mga sangkay, kung wala naman talagang tinatago itong si Speaker Romualdez, kusa na siya. Pumunta na lang siya doon. Nang sa ganun, makita ng taong bayan na, oy, eto na. Kasi ang kukontra lang naman dyan, mga DDS, di ba? Sila lang naman talaga kukontra dyan. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage. Ito talaga mga sangka, itong si Guteza, talagang dudang-duda po ako dito sa mga pasabog na ito eh. Kasi, masyado pong parang imposible na po yung kanyang mga sinasabi dito. Hindi na po makatotohanan. Halimbawa na lamang po mga sangka, yung nagdala ng sobrang sandamakmak na pera, bilyon ang pinag-uusapan doon. Kaya ba nilang iakyat baba yung pera na yun mga sangkay sa bahay daw po nila Romualdez at itong si Zaldico? Mga sangkay. At isa pa, itong si Guteza, nawawala na daw po ngayon. So, nasaan na kaya ito mga sangkay? Kasi, bago po siya makarating dyan, marami po siyang peneke. May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Zaldico. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may dala-dala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Ayan, maganda dyan kung mayroon talagang pruweba na pasinungalingan. Pero ako sana mayroon pong lumitaw na talagang totoong testigo. No? Yung totoo, kung kahit sinong idiin nila, si Romualdez, si Zaldico, kung kahit na sino. Basta totoong testigo, hindi po yung masyado pong over naman yung mga pasabog, masyado nang hindi makatotohanan. Kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook
do sa house under construction, Yun. mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya na hindi na walang dumating doon ng mga sasakyan. Hindi pa raw Correct. sila nagkakausap ni Romualdez at humihingi na rin siya ng tulong kay Senate President Tito Soto para makipag-ugnayan sa dating House Speaker. Nangyari na rin ito nung si Lacson pa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nang madawit ang pangalan ni nooy Representative Ching Veloso sa illegal drug trade sa panahon ng Duterte administration. Doon, nabigyan ng pagkakataon si Veloso makapagsalita. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Romualdez. Aha. Sa ngayon, wala pa siyang sagot sa amin. Nako. Pagdating kay Ko, hindi pa raw alam ni Lacson kung nasan siya. Asa na kaya itong taong to? Pero mga sangkay, kapag ka nagkaroon na po ng arrest order, baka humingi na po ng tulong ang ating gobyerno sa Interpol. So, pwede na po itong bitbitin mga sangkay papunta sa Pilipinas at mas mapapabilis po ang paghahanap dito. Pero lumalakas na ang panawagang i-cancel ang kanyang passport. Wala pang jurisdiction ng korte tungkol dito. Pero may legal opinion na pwedeng maghain ng petisyon para sa kanyang passport cancellation. Alam mo, DPWH or Ombudsman or DOJ magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancela yung kanyang passport bilang pangunang hakbang. Sakaling hindi pa rin sumipot si Ko sa mga susunod na Blue Ribbon hearing, pwede siyang makontempt at tuluyang hainan ng arrest warrant. Yun. Pagpapaliwanagin din ni Lacson si Guteza. Yan talaga mga sangkay. Dito talaga ako nag-aabang kung papaano mahahatak ulit ni Senator Lacson itong si Guteza na ngayon ay mukhang nagtatago na kasi ang dami pong pineke sa kanyang statement, no? At may haka-haka na ang nagpadala doon, mga sangkay, ay isa sa mga senador dyan sa Senado, no? Na alam nyo na yon mga sangkay, kung sino yung peke daw po yung, alam nyo na yon. At ngayon, mukhang dudurugin po yun, mga sangkay, kasi biruin mo, lumitaw yan dyan para, akala mo, magiging, nung una ko ang pakikinig doon, akala ko, yun na eh. Naktang ko, pwede na to. Mukhang madidiin na dito yung sila Romualdez, pero mga sangkay, hindi pala. Palpak palang testigo yun. Tungkol sa credibility niya bilang witness. Lalo na't natuklasan ng Manila RTC na hindi umano real signature ng isang notary lawyer ang nasa salaysay niya. Di ba, mga sangkay? Yan pa lang, pineke na. Diyos mio, Marimar. Si Guteza ay pinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa hearing na ipinakilala umano ni dating Representative Mike Defensor. Nako, yari. Sa ngayon, Nagkakabukingan na, mga sangkay. suportado raw ng Senate Majority ang pagbabalik niya bilang Blue Ribbon Chair matapos mag-resign earlier this month. Una nang sinabi ni Soto na hindi lang flood control ang tututukan ng Blue Ribbon, kundi pati ibang infra projects sa iba't ibang mga ahensya. Pabor si Lacson na tapyasan ang budget ng DPWH para sa 2026 dahil malinaw din daw sa mismong testimonies ng dating DPWH officials na ino-overprice talaga nila ang mga proyekto. Dapat talaga Grabe, no? Isipin nyo yan. Hindi naman ganun kamahalan yung item, no? Tapos gagawin nila, hindi lang triple. Yung patong nila sa presyo, dinadagdagan pa lang dinadagdagan. Kaya, ang laki po ng kinikita ng yung mga opisyal ng DPWH sa mga nauna eh. tingnan mabuti. At yung standard na presyo ang dapat pagbatayan, hindi yung kung ano yung dinikta Correct. ng mga district engineer o regional director ng DPWH. Pagdating naman sa ginawang pagsalaula umano sa national budget, balak din itakal ni Lacson sa Blue Ribbon ang technical malversation na ginawa umano ni Henry Alcantara. Ito ang pagpapalit ng line item sa national budget at nadawit doon si Senator Joel Villanueva. Humiling daw noon si Villanueva ng multipurpose building pero napalitan ng 600 million peso worth of flood control nang hindi alam ng TESDAMAN.
Una na ring pinabulaanan ni Villanueva ang mga akusasyon. Ang bihira talaga. Iyan yung video na viral mga sangkay na parang nagpipreach, nangangaral po dito si Villanueva about flood control. Sabay ilang buwan ang nakalipas, Dawit ang pangalan niya. Sa November 14, magpapahiring si Lacson sa oras na ma-formalize na ang kanyang election ulit. Ayan, November, tama ba? November 18. Balikan natin. Sa November 14, 14. So sa November 14. magpapahiring si Lacson sa oras na ma-formalize na ang kanyang election ulit bilang Blue Ribbon Chair. Okay, so yan po ay kaabang-abang mga sangkay, no? Pero ayun na nga po, itong si Romualdez, kung wala talaga siyang tinatago, harap siya kaagad. Umarap naman siya sa ICI, di ba? Pero yung pangalawa, biglang sinabing mayroong nakaschedule na ano ba tawag doon? Para sa kanyang health. May pa-doktor po ata yun. Parang natural na nagiging reason lagi yan ng mga politikong nahaharap po sa mga malalaking issue kagaya po nito. No, well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Guys, magaganda po yung topic natin dito. Maraming kaalamangin ang inyong matututunan. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.